Grabe, talaga naman po pala talagang nakakapangilabot po talaga yung tunay na dahilan kung bakit agad-agad tinanggal sa pwesto itong si Torre. Ayan. Iyan po ang ating didiscuss mamaya-maya lamang po at siyempre, bago po ako mag-umpisa ay hindi ko naman po pwedeng kalimutan itong mga subscriber ko na hindi batiin. Na sana lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapamakan, ligtas sa anumang uri ng sakit, ligtas sa anumang uri ng mabibigat na problema, bagkos ang darating sa inyo, swerting walang katapusan. Ayan. Bakit nga po ba yan lagi ang introduction ko? Ay ganun po siguro talaga kapag ikaw ay may pagmamahal sa kapwa mo. Kasi kayong mga subscriber ko ay mahal na mahal ko. Yan po ang totoo. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na rin po kayo para mahalin ko rin po kayo. Ayan. Ayan po. At dito naman po siyempre sa mga politikong mga kawatan, wala naman po akong pwedeng ipagdasal sa inyo kundi ang mamatay na lang kayong lahat dahil kayo talaga ang tunay na piste ng lipunan, piste ng aking mga kababayan. Kayo ang dahilan kung bakit napakarami nating mga kababayan ang patuloy na pagdami ng mga naghihirap at lalo na mas marami na sa kanila ang hindi na nakakapagsaing dahil wala na po silang masaing dahil ninakaw na ninyong lahat. Ayan. So, okay po. At kung inyo pong matatandaan, ito na po yung kahindik-hindik at nakakapangilabot na dahilan kung bakit bigla-bigla ay tinanggal itong si General Torre bilang isang Chief of Police. Ayan. Kung inyo pong natatandaan na mayroon po kayo mapapanood yan na sinasabi po niya na wala daw adik na maganda. Lahat daw ng adik, mapalalaki man o babae yan, mga pangit. Ayan. Di po ba? Yan po yung sinabi niya yan at alam niyo na po yan. Siguradong alam niyo na po yan. Siya po may sabi niya na wala daw adik na maganda o gwapo, kundi lahat daw ng adik ay pangit. Ngayon, dito na po tayo pupunta ngayon sa yan sa sinabi niya. Yun pala, ayon po dito sa ating impormasyon, ay testing na po niya yon. Kumbaga, titingnan po niya kung ano raw ang reaction ni BBM doon sa sinabi niya yon. So, parang pinang-testing lang niya yon. Dahil alam naman po pala talaga niya na talagang nag-a-addict nga talaga ito. Itong si Bangag. Alam pala talaga niya. Kaya ngayon, parang pinasaringan na niya. Dahil may plano po pala talaga itong si Torre na arestuhin itong si BBM. Yan po yung nakakapangilabot na malalaman ninyo. At yan po ay ayon lamang po dito sa aking nakuhang impormasyon. So, ibig sabihin, bagamat alam na niya na talagang adik nga itong si Bangag, ay tinisting lang niya yung salitang ganon. Pero parang kumbaga, parang testing ground niya yung salitang ganon. Pero dahil may plano pala siya, dahil ang gusto niya ay mas maging sikat pa. Kung halimbawa nga naman, maaresto niya itong si BBM tapos diretso agad yan sa drug test or either ano pa mga pamamaraan ng droga at sigurado naman po lalabas yan na positive yan. So, may karapatan po ang kapulisan na diretsong ikulong na yan.
Kaya yun po yung natunugan agad nitong kampo ni BBM. Kaya ora mismo, hindi po ba, ang ora mismo, tinanggal. Ngayon, pinapalabas lang po nila for the sake of kapanatagan lang ni Torre ay bibigyan daw kuno siya ng ibang posisyon. Ayan, tingnan nyo, na dapat yan ang pagbibigay ng posisyon tapos muna yung kanyang termino bilang isang chief of police, di ba? So, it doesn't hindi nagja-jibe yung salitang bibigyan siya ng posisyon. At ang sinasabi nga diyan at naririnig naman natin na sa anti-graft daw ilalagay. So ano pa magagawa niya sa yan? Wala po, useless. Yun po pala yung talagang nakakapangilabot na discovery ng kampo ni BBM. Kaya on the spot ay tinanggal. Ngayon, plus the fact na soft boto itong si John Vic Remulla. Nung unang interview sa kanya, ang sinasabi niya, wala daw siyang kinalaman, wala daw siyang kung ano pa man, kundi presidente talaga raw ang nagdedesisyon. Tama, presidente nga. Pero ikaw pala ang naglabi or nagsoft boto kay BBM. Kagaya ito nung noong kay President Duterte, nakukan niyo pa ba, natatandaan niyo pa po ba yung sinasabi niya na wala raw silang kanalaman. Tapos nung nagpa-interview kay Pinky Web, inamin niya na ang ulo noong pagpaplano siya, si Gibo Chodoro, si Anyo, at si BBM. Di ba? Sinabi niya, ganyan na naman yung nangyari. So, kaya itong John Vic Remulla na ito, aywan ko kung bakit napapagkatiwalaan pa yan. Anyway, sige. So, ngayon, ang matindi talaga dyan, siya talaga yung nagpursige na ipatanggal si General Torre dahil bata ni John Vic Remulla, yang si Nartatis na yan. O, ngayon, totoo ba yung nakarating kuno kay BBM na plano ni Torre na arestuhin itong si BBM? Iyan po ang hindi natin alam. Pero, yan po ay nakuha kong information. Kaya lang, may pasubali po yan na baka talagang gawa-gawa ni John Vic Remulla iyang ganyang salita para masiraan lang itong si Torre. Hindi po natin alam yan. So, yun lang po ang pero kung totoo man po yan, yung plano niya ay talagang kahindik-hindik po talaga at nakakapangilabot po. Imagine mo, nag-aantay na lang daw ng tamang pagkakataon at arestuhin na niya itong si BBM mismo. Pag inaresto niya yan, tapos diniresto nga naman niya sa hair follicle test yan, siguradong positive yan. Pag nag-positive yan, abay wala pong pananagutan itong pulis. Kasi nga, pinatupad lang niya yung kanyang mandato bilang tagapagligtas or tagapag-ayos ng ating bansa. So, sige, kung totoo yan, talagang bubulwak ang pagkasikat ito si Torre, kung totoo man yun. So, kaya pala agad-agad ay tinanggal. Imaginin mo yan. O, ngayon, pumunta. Napanood nyo rin po ba? Hindi ko na na-record. Pumunta, nagsumbong na kay Senador Bato de la Rosa. At napakahaba daw yung kanilang pag-uusap ni Senador Bato de la Rosa. At ang sabi pa niya ni de la Rosa, di ba nandiyan naman yung interview sa kanya, naawa pa nga raw siya. Ikaw naman, ito talagang, itong si Bato de la Rosa, kung din ito malasado din ito sa totoo lang. Hindi mo maintindihan ito kung ano ba talaga ito. Naawa ka pa dyan sa pangbabastos kay PRRD, kitang-kita mo na. Doon sa Villamor Air Base,
na halos na kalad ka rin niya si President Duterte. Tapos ngayon, magsasabi ka na naawa ka kay Torre. Bugok din itong senador na ito. Anyway, hindi na natin pakakahabaan pa dahil sinasabi lang diyan sa balita at aminado naman si De La Rosa na pumunta raw sa kanyang opisina at nag-usap sila ng napakatagal. Kung ano man yung napag-usapan nila, abay na sa kanila lang yun. Basta ang sa akin po rito, lumabas yung totoong dahilan kung bakit ora-orada ay tinanggal to Torre dahil yung plano niyang pag-aaresto mismo dito kay BBM. Abay, nakakagimbal yun kung totoosin. Sabi ko nga, ano man yung totoo doon, kung totoo man yun, dapat lang eh. Dapat lang. Kung totoo dapat lang. Kasi talagang trabaho nila talaga mang-aresto. Noong ang drug war na yun, talagang kaliwat kanan pag-aresto nila. Bakit ba? Kung mo ba presidente, hindi na pwedeng arestuhin? Hindi po pwede yun. Dapat lahat pare-pareho arestuhin kung merong, lalo na kung nagsasyabok, nag-a-addict ka. Di ba? Ganun lamang po yan. So kung totoo man yun ay tama lang. Kaya lang, nabulilyaso agad. Na-detect agad, kumbaga. Ngayon, sa kabilang banda naman, hindi rin natin alam, baka itong John B. Cremulya na ito, yun yung ibinulong niya kay BBM na para magresulta ng ora mismo ay tanggalin. Kasi, ganito noon nagsabi daw si Torre, hindi daw talaga napanood natin yun. Noon nagsabi si Torre na walang maganda o gwapo sa mga adik. Lahat yan ng mga adik ay mga pangit. Alam nyo ba, antimano raw po, tumakbo na yan si Remulla kay BBM at sinabi niya yan. So, ibig sabihin, nagtanim na agad itong si Remulla. Antimano sinumbong niya. Kaya ang sabi raw ni BBM, ayon lang din sa ating mga nakalat na impormasyon, ay pailing-iling daw at bahala ka na dyan. Yun. Tapos ngayon, sinundan pa na di umano ay nakakuha sila ng impormasyon na itong si Torre ay arestuhin itong si BBM dahil dyan sa pagiging adik. So, yun po. So, wala po tayong dyan kung talagang naging biktima ng demolition job itong si Torre. Ganun pa man, ay palagay ko naman na General Torre, deserve mo naman yung mga ganyan. Kasi unang-una, ang dami mong inapi. Ayun na lang mga tao doon sa KOJC. Kung paano yung bastusin ng mga tao mo, yung mga tao sa KOJC nung inyong kinuhan yun. Tapos kung paano bastusin itong si President Duterte. So, palagay ko, deserve mo yung karma na napakaaga pa sa alas 4 mo na tikman. Ayan. Yun po. Yan ang mirisi. Kumbaga, sabi nga ng Bisaya, mirisi si imo na. Diba? Ngayon, may iba naman po tayo. Ito pong si Trillanes. Aba, ay, naghukay na po ng libingan niya. Ang pagkakaalam po natin ngayon ay nagtatago na sa simenteryo. Hindi natin alam kung saan simenteryo. Nagtatago na po dahil binabaan na po siya ng warrant dyan sa mga kasinungalingan niya. Dinimanda yan ni Paulo Duterte dahil sa mga fabrication na bintang kay Paulo Duterte. Lumabas yung hatol ng judge na lahat ng mga sinabi ni Trillanes ay mga kasinungalingan.
At dahil dyan ay inisyuhan na rin siya ng warrant of arrest. Ang balita pa nga natin ay kung sabi niya, tinitingnan-tingnan pa nga raw niya yung nagpabili pa nga raw yan ng jumbo na kawayan Kasi tinitingnan-tingnan niya kung pwede siyang sumuot doon sa sa kawayan Di ba? Grabe Imaginin mo nasisiraan na rin po kasi ng ulo itong si Trillanes. Ay trililing nga di ba? Ngayon may warrant of arrest ka na. Saan kaya ang sementeryo nagtatago itong gagong to? Ito pa naman yung kwan. Ito ba naman yung talawan ito yung sundalong talawan. Alam nyo ba ibig sabihin ng talawan? Aba, yung pungkwan yan, yung ano yan, yung ano ba sa Tagalog yung talawan? Matakutin. Ayan. Duwag yan. Duwag. Talawan yan. Di ngayon, napatunayan po ng korte na nagsisinungaling itong si Trililing. Kaya mamaya po, ipapakita natin yung ebidensya Huwag kayong menip. At ito muna, bibigyan muna natin ng isang tugtugin si Trililing. Tililing, tililing, tililing. May sira na ang ulo ni Tililing, nagtatago na sa sementeryo. Dari ng rusas, lalong sumasariwa sa tubig ng paglingang. Tililing, 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 tililing. May saltik na si Tililing. Ganyan ang dalaga, sawi sa kaniyang biro. Nagtililing-tililing-tililing na si Tililing. Ayan. Ayan. At ewan ko. Ayan po. Ito po, pagka ito po ay nakita ninyo kung saan man po ito na pagala-gala, kung naggagala man ito, ay pahuli nyo na po yan. Mayroon na pong warrant of arrest yan. Ito na po ang katunayan na mayroon na siyang warrant of arrest. Ayan. Quezon City Court has issued a warrant of arrest laban kay dating Senador Antonio Trillanes, this time for false testimony. Under Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony means lying under oath. Hindi ito simpleng pagkakamali o misquote. It's a deliberate attempt to twist the truth in an official proceeding. At kung gagawin ito ng isang dating senador, mas mabigat ang pananagutan. The case was filed by Davao City Representative Paulo Polong Duterte after Trillanes allegedly gave false statements during the 2024 congressional hearing. If proven, this means Trillanes weaponized lies, destroying not only reputations but also public trust. Now, accountability knocks on his door. And for once, the man who often accused others must now face the law himself. Kasi sa dulo, truth is not a political weapon. It is the foundation of justice. And no one, is above the law. Even Antonio Trillanes, is above it. Another day, another regal. Ayan. POV. Yan po ang katibayan na mayroon na po siyang warrant of arrest itong si Trililing. Ay, hindi ko maintindihan ito kung ito yung duwag ito Hindi ko maintindihan noong pan ngayon nung nagkita nga kami niyan
nakita lang yung noo ko, ikaripas na ng takbo ang hayop eh. Kasi one time, nung pumunta ako dyan sa Caloocan, nung nangangampanya yan, kasi talagang hinahanting ko ang gago eh. Abay, nakita lang niya yung noo ko eh, putang, kumaripas na ng takbo ang gago. Ay, nako. Hindi ko naman siya anhin. Para tatabtabin ko lang naman yung uso niya eh. Kung talaga, karipas ng takbo. Ay, grabe talaga. Si Trililing talaga nito. Yan ang napala mo. Hindi man tayo nagpang-abot, ay inabutan ka ng batas. Yan po, maliwanag na puro kasinungalingan niyang mga false accusation niya dito kay Pulong Duterte. Napatunayan ng korte na talagang beyond reasonable doubt. Ayan eh. Kaya malamang sa sementeryo nagtatago ito. Or doon sa mga ano yan tawag doon sa mga nagbabantay diyan sa sementeryo, anong tawag diyan? So ano yan? Basta may tawag diyan eh. Pag nakita niyo diyan kahit sa sementeryo yan, pakitawagan niyo po ako. Tawagan niyo po agad ako kung makita niyo ko sa sementeryo. Mayroon po kayong kung sa akin mahirap po mag-announce dito, pero sisiguraduhin ko po ay may aabot po ako sa inyo. Ayoko po mag-announce dito. Kasi kung nakita nyo na po dyan sa cemetery yan, dyan nagtatago yan, ay sabi ko nga tawagin nyo ako at huwag na nating pauwiin yan sa bahay nila. Pero maminti na nating ilagay dyan sa kasi talagang piste, ito rin piste ng lipunan din itong Trillanes na ito, sa totoo lang. Magkakasama yan, sila kon yan, sina Dilimaw na yan, puro mga kon ito. At kagandahan lang ay ito, lumusot sila dyan sa Kongreso, pati si Chel Jokno na yung Chel Jokno, malalaman nyo na si Chel Jokno yung kasi nga pagka nagsasalita yan, pag nakalabas ang ngipin yan, kasing lalaki ng ngipin ng kalabaw ang ngipin. Kaya, yan yung si Chel Jokno. Pero pag nakakita naman kayo ng mukhang saba, yan na po yan si Dilimaw. Baka hindi niyo pa kilala. Ay, at ngayon, umarangkada na yung mga NPA, ay di bahala na kayo. Basta ako, wala akong problema sa buhay ko. Ang problema ko ngayon, itong mga kababayan ko rito na nadidisturbo ng mga NPA, yan ang problema ko. Pero ako wala akong problema sa sarili ko. Dahil subukan nilang tumungtong dito sa vicinity ko. At tiyak may kalalagyan yung mga animal na yan. Wala akong problema dyan. Si Trillanes talaga ang talagang ayan na. Bilat. At saka isa pa kaya po ganyang kaduwag yan si Trillanes. Nandiyan naman po yan sa video noong may gathering yan at may talumpati si President Duterte. Si President Duterte may sabi na ito raw si Trillanes, nag-iisa lang daw po pala ang bayag niyan. Kaya pala duwag, gago. Talawan. Kaya pala talawan ng gago dahil nag-iisa lang ang bayag. Yan po, hindi ako may sabi niya. Nandiyan naman po yan sa video ni President Duterte. Ayan. Speaking of President Duterte medyo may konting pag-asa tayo. Hindi lang po konting pag-asa, medyo malaki-laki na ang pag-asa natin na bago mag-September 23, yung confirmation ng kanyang kaso ay malamang-lamang po ay madidismiss at malamang po ay pauwi na dito sa atin si President Duterte. At ayon yan po yung sa ating napag-alaman. Ayan. At sana nga. So, ibig sabihin, medyo konting
magsaya-saya na tayo ng konti. Huwag masyadong pakaisipin muna. At darating din po ang araw. Abangan po natin bago mag-September 23. At sa Lunes po, abangan na rin po ninyo. Dito po kayo manood sa Birana Live Studio TV. Nung hearing po sa Senado, dito po kayo manood. Dahil mayroon po akong i-adlib. May dadagdag ako. Kaya dito po kayo manood sa Birana Live Studio TV. Yung pong live ng hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. At aywan ko kung bukas ay parang gusto kong nakauwi na po kami rito sa Mindoro. Yung po nagtatanong kung nakauwi na po kami rito sa Mindoro. Pero parang gusto ko bukas ay i-confirma ko yung sige, wag na nga lang. Parang gusto ko kasi pumunta ng Manila bukas. So, meron lang kasi akong kukumpirmahin. At, anyway, basta ganun lang po sa Lunes. Dito po kayo manood sa Birana Live Studio TV. At bago po ako magtapos, doon po sa mga pangit nating yung mga nanonood dito sa atin na mga pangit. Kasi si Story na nga may sabi na yung mga addict daw ay talagang pangit. Ngayon po, marami naman po dyan yung mga hindi naman addict, pangit pa rin. So, ang solution lang po dyan, ako na po ang nagsasabi sa inyo. Para po gumanda kayo, gumawa po kayo, yung pindutin nyo lang po yung subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Mababago po yung inyong mukha. At magmumukha po kayong gwapo, maganda. Yan po yan. Imaginin mo, yung iba nga, gumagastos ng libo-libo para lang pupunta kay Dr. Abilo para magpaganda. Diba? Magpaputi, magpakinis ng mukha. O, kung kayo magaspang ang mukha, mga pangit kayo, yung pagpindot lamang po dito sa subscribe, naku po, nakakaganda po ang pagpindot ng subscribe dito sa ating channel, Birana Live Studio TV. Ayan. Bakit ko po nasabi? Tested and proven po yan. Kasi wala po akong subscriber ngayon na pangit. Wala po akong subscriber na bubo. Wala po akong subscriber na ing-ing. Ngayon, pagka kayo po ay dyan nag-subscribe dito sa malapad ang ilong na yung pinalamon ni Pastor Kibulay ng 15 years, mamalasin po kayo. Ganon din po dito kay Gadon. Kapag dyan po kayo nakapalo kay Gadon na walang ibang sinigaw kundi puro bubo, mabobobo po kayo. Huwag nyo na pong pakinggan yan. At bagos pag nakita nyo yan, burahin nyo na yan. Or either, pag nakita nyo sa cellphone nyo yan, ibaton nyo yung cellphone ninyo sa mukha niya. Ayan, mamalasin po kayo. Kapag diyan kayo nakapalo sa mga taong ito. At tingnan nyo naman nag-o-observe ako din sa mga ibang vlogger. Ipinagdasal na ba kayo ng yung mga ibang vlogger dyan? Lalo na itong mga team na mga bangag at mga team ng mga malalandi na mga ulik ba dyan? Sinabi na ba niya, oy, mag-ingat kayo mga supporters namin. May nagsabi ba? Antimano, bibirada ng kanila yan. O, wala silang pakialam sa inyo. Bakit naman nakasuporta pa rin kayo dyan? Wala namang pakialam sila sa inyo. Ayan, ang gusto kong i-highlight sa inyo. Anyway, tapos na po tayo at ulitin ko lang po sa lahat po ng aking mga subscriber. Pakaingat po kayo lagi. At kagaya po nito, hindi po natin alam, mamaya-maya umuulan ng malakas, mamaya-maya nawawala, mamaya-maya uulan ulit. Pakaingat po kayo dahil marami pong mga sakit ang dala niyang na yan. Yung mga ganyang ulan-ulan na yan. Kaya pakaingat po kayo. At kung hindi man po kailangan na hindi kayo makalabas at hindi nyo maiwasan pala na hindi lumabas, ay siguraduhin nyo pong
mayroon kayong kaputi o di kaya payong. Ganun lamang po yun. Ganun po ang pag-iingat para hindi po kayo magkasakit. Kasi mahirap po ang magkasakit sa panahong ito dahil wala naman pong libre sa ospital. Ayan po at basta po, tandaan po ninyo, kaya po hindi ako nagsasawa na magpaalala sa inyo. Kasi mahal na mahal ka po kayong lahat. Ayan.